Tuwing 3:00 na madaling araw, may tumutunog sa doorbell ng bahay namin. Sa una, akala namin ni ate, prank lang, baka treat ng bata sa kabilang street. O baka kapitbahay na uminom lang ng suprat na ligaw. Pero nung sumunod ng gabi, saktong 3:00 na madaling araw, ulit. Tumunog na naman ang doorbell. Bumangon ako, dahan-dahan kong sinilip ang gate mula sa second floor window. Wala. Walang tao. Walang sasakyan. Tahimik ang buong kalye. Kinaumagahan, chinek namin ang CCTV. Sakto sa 3:00 na madaling araw tumunog ang bell. Pero sa video, walang kahit anong gumalaw. Walang tao. Walang anino. Parang may humawak sa doorbell, pero invisible. Sa ikatlong gabi, naglagay si ate ng motion sensor na ilaw sa gate. Para kung may dadaan, automatic na iilaw. Nakatulog kami ng mahimbing. Pero pagdating ng 3:00, tring! Nagsindi ng ilaw si ate. Sinilip ko ulit sa bintana. Wala pa rin. Pero may napansin akong kakaiba. Sa gitna ng dilim, may kulay dilaw na liwanag. Parang bula. Parang usok. Pero may hugis. Hugis mukha. Kinaumagahan, pinakita namin ang footage sa kapitbahay. Napaatras siya agad habang pinapanood. Sabi niya, hindi kayo dapat tumira dito. May kwentong bahay na yan. Tinuro niya ang dating nakatira, isang matandang babae. Si Lola Tess. Namatay daw ito sa loob ng bahay na to. Aksidente. Sabi nila, sinubukang humingi ng tulong, pero walang nakarinig. Natagpuan na lang siya kinabukasan. Mahigpit ang hawak sa doorbell. 3:00 na madaling araw. Simula noon, sabi ng mga matatanda sa block namin, tuwing 3:00 na madaling araw bumabalik siya. Hindi para manakot, kundi para magpahinga. Pero ang problema, kada tunog ng doorbell, isa sa mga bagong nakatira na dadala. Parang hinihila ng kamay mula sa dilim. Ngayong gabi, 2:59 na. Gising kami ni ate, takot. Kabado, kumakabog ang dibdib ko. Hawak ko ang cellphone, naka-on ang recording. Tapos, tring! Umilaw ang sensor. Walang tao. Pero sa video, may dilaw na usok na naman. Mas malinaw na ngayon at sa likod niya, may silweta ng katawan. Hindi ko na alam kung lalabas pa ba kami ng bahay.